Magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bagay. Ang paksa na ating pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay kung paano ba magbukas ng isang negosyo na may maliit na puhunan. Kung gusto mong magbukas ng negosyo mga kaibigan na may maliit na puhunan, narito ang mga hakbang na dapat mong sundin. Una, tukuyin mo ang kakayanan at interes. Piliin mo kaibigan yung negosyo na akma sa iyong kaalaman at karanasan, sa iyong hilig o passion at sa mga available na oras at resources na pwede mong makuha. Halimbawa, mahilig kang magluto, pwede kang magbenta ng mga merienda, ng tanghalian, marunong ka sa social media, pwede kang magbenta online. Ikalawa, maghanap ka ng negosyong maliit ang puhunan at doon mo ilaan ang iyong puhunan. Narito ang ilang mga idea sa mga negosyo na maliit ang puhunan kaibigan. Una, online selling. Sa online selling mga kaibigan, sa Facebook at Shopee, pwede kang magsimula mula 1,000 pesos hanggang 5,000 pesos. Ikalawa, ukay-ukay business o pre-love items. Kapag meron kang puhunan na 2,000 hanggang 5,000 pesos, pwedeng-pwede na yan, kaibigan. Ikatlo, food cart business sa harap ng iyong bahay. Pag meron kang 3,000 pesos hanggang 10,000 pesos, kaibigan, pwede ka nang magbukas ng food cart business sa harap ng iyong bahay. Ito pa, homemade desserts tulad ng leche flan, graham, cake, etc. etc. Pag meron kang 1,000 puhunan hanggang 3,000 puhunan kaibigan, ay pwede mo nang masimulan ang negosyong ito. Susunod pa kaibigan, yung load at e-wallet services. Pag meron kang 500 pesos hanggang 2,000 pesos, okay na yan kaibigan. Ito pa, print on demand, personalized item. Pag meron kang 3,000 pesos hanggang 8,000 pesos, okay na yan kaibigan, pwede ka na magbukas ng iyong maliit na negosyo. Ikatlo kaibigan, gumawa ka ng simple ngunit malinaw na plano para sa iyong negosyo. Itanong mo itong mga tanong na ito sa iyong sarili. Ano ba ang produkto o serbisyo na kaya mong ibigay sa iyong customer? Pangalawa, magkano ba ang puhunan na kaya mong ilaan? Saan ka kukuha ng supplies? Kailangan kilala mo yung supplier mo kaibigan. Kung saan ka kukuha ng supply. Saan at paano ka magbibenta? Sino ang target customers mo? Napakahalaga nito mga kaibigan. Yung target customer mo, dapat alam mo. Depende sa lokasyon kung saan mo itatayo ang iyong negosyo. Kung sa harap ba ng eskwelahan, kantin bang itatayo mo, school supplies, dapat alam mo kung sino yung target customer mo. Ikaapat, gamitin mo ang social media. Libre ito mga kaibigan at murang marketing. Gumawa ka ng Facebook page o TikTok para sa iyong negosyo. Mag-post ka ng actual photos o feedbacks mula sa iyong mga customers. Mag-promote ka sa mga buy and sell groups o sa mga kapitbahay mo. Ikalima na dapat mong gawin kaibigan ay magsimula ka sa maliit at dahan-dahan mong paluguhin ang iyong negosyo. Huwag ka magsisimula sa malaki kaibigan. Magsimula ka sa maliit. Huwag munang umutang kung hindi sigurado doon sa pamumuhunan mo na negosyo. Huwag kang umutang. Huwag kang mag-loan sa bangko. Pwede kang kumopya kaibigan. Pwede mong ulitin ang mga produkto o serbisyo na patok na nakikita mo. Halimbawa, may nakita kang naging patok na pares business, pagluto ng mga iba't ibang putahe. Pwede mong gayahin yan mga kaibigan. So pwede kang kumopya mga kaibigan. Hindi masama na kumopya. Ibalik mo ang kita para paluguhin at para sa dagdag na produkto at sa stocks. Huwag mong gagastusin at kakainin mo yung kinita mo kaibigan. Kapag kumita ka ng malaki, huwag kang gumasta ng malaki. Dapat ibalik mo sa iyong negosyo para sa iyong stock at dagdag na produkto.
Huwag mong gagastusin ang kinita mo. Ika-anim kaibigan, pag-aralan mo ang negosyo at makinig sa iyong mga customer. Magbasa ka tungkol sa mga negosyo kaibigan online, sa YouTube, sa Facebook, o bumili ka ng libro na may mga pagtuturo tungkol sa pagninegosyo. Tanungin ang customers kung ano ang gusto nila. Huwag kang matakot mag-adjust kung kailangan kaibigan. Tandaan mo kaibigan, walang yumayaman sa pagtatrabaho. Karamihan sa mga yumayaman dahil sa negosyo. Kaya't pilitin mo na makapagnegosyo kahit maliit ang iyong puhunan. At paunti-unti kapag napalaki mo yan, dyan na ang asenso ang iyong buhay. So ito lang mga kaibigan na ating napag-aralan tungkol sa kung paano ba tayo magnegosyo sa maliit na puhunan. Sana meron kayo natutunan mga kaibigan sa ating video sa umagang ito at kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba nating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now and as always, have a nice day, everyone.